sa ating Sunday School. So, purihin ang Panginoon sa kabutihan niya. At this time, we will begin our worship through our Sunday School. And let's prepare ourselves sa ating pagsamba. So, as we prepare ourselves for our worship, let's begin ourselves for singing to the Lord. So, kantayin natin sa umagang to, I am resolved. So may I request Pastor Gary to open us in prayer. Yes, pray. Panginoon naming Diyos, salamat po ng marami muli sa araw na ito, Panginoon, sa iyo pong ibinigay sa amin na kalakasan, sa kalayaan, Panginoon, na kami ay makapagsama-sama sa iyong mga gawain, gaya ng gawain ng Sunday School sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa patuloy na inhandang po sa amin na mga katotohanan na nais mo pong ituro at ipaalam sa aming Panginoon. Sa aming pong pagsama-sama sa pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita, O Diyos, kami po ay humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa sa iyong harapan, Panginoon. At nawa, O Diyos, alisin mo po ang anumang makakadlang sa aming pong pagkikinig, Panginoon, at pag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos. Nang sa ganun, Panginoon, ay amin pong malinaw na maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. At dalangin din po namin, O Diyos, ang aming tagapagturo, Panginoon, si Pastor Oji, patuloy po siyang puspusin ng Banal na Espiritu, Panginoon, at gamitin, O Diyos, upang kami po, Panginoon, ay turuan at patuloy po na matuto sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang
kanyang pagtuturo, Panginoon, at maging ang bawat isa sa amin. At amin din pong ikinukumit sa iyo ang amin pong connection, Panginoon, na nawa ingatan mo po at i-sustain, Panginoon, hanggang sa kami ay makatapos sa Sunday School, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang iba pa naming mga kapatiran, Panginoon, na magjo-join sa Sunday School, na bigyan mo po sila ng kagalakan sa kanilang puso, Panginoon, sa pakikinig at pag-aaral ng mga salita. Sa iyo po namin itinataas at pinagkakatiwala ang oras na ito. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian at ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At this time, bigay na po natin ang oras na to sa ating pastor, na ating tagapagturo. Good morning. So we are 7 today, no? And praise God that we can start this holy day in worshiping Him through the study of the Word. Kamusta po kayo, mga kapatid? At ako'y namumroblema dito sa aking pwesto. Medyo masikip. Anyway, last week we've studied first of the 4 effective ways, huh? How we can cherish, how we can understand, no, the love of God. So we can answer this question: who am I not to love God? Like what we have studied last week, in many ways, we are not aware na sa kabila ng ating kabisihan or pagiging busy sa gawain ng Panginoon, ay hindi natin namamalayan na we just go to the flow of our faith, but actually we do not have the passion. And that is one of the danger in Christianity. And yung pagiging busy kasi natin sa ministry, hindi nun napapalitan yung pagiging tapat nating mangingibig sa Panginoon. Always remember that the desire of God, kaya ito ay kanyang pinag-utos, this is the greatest commandment of all, is to love the Lord your God with all of your heart. But sometimes we walk in the crossroads of our lives. Kaya minsan may mga worldly distractions, no, na natetempt tayo para lumayo doon sa landas ng matuwid. Okay? At hinahamon tayo ni ni Apostol Juan ngayon na sa mga ganitong pagkakataon, sa moments of our vulnerability, o sa pagiging mahina natin, this is the time na we must anchor ourselves in the unfailing love of God. Medyo masakit tong tanong na to, no? Who am I not to love God? Kung sasagutin mo to, Pastor Gary, ano yung isang sentence na pwede mong isagot dito? Sino ako para hindi mahalin ng Diyos? Sige nga. Magbigay tayo ng ating mga opinion. Sino ako para hindi mahalin ng Diyos? I am the creation of God. Oo, I am isipin mo. the Nilikha lang tayo ng Panginoon. Sino tayo para hindi magmahal sa Panginoon? No? Sige, dyan tayo sa Ate Vanji. Ate Vanji, good morning. Happy Sunday.
Kung ikaw ang pasasagutin sa tanong na to, ano ang yung pwede mong isagot in one sentence? Who am I not to love God? Ano po eh, ah, wala akong kapaypanimalin ng Panginoon kasi ginawa lang niya ako. Okay, no? Thank you. Brother Ira, ikaw naman. Ano sa palagay mo ang may sasagot mo pag tinanong sa tanong na ito? Who am I not to love God? Um, Kasi niligtas niya ako eh. Okay, no? Matapos tayo iligtas, sino tayo para hindi magmahal sa Panginoon? Valid, no? Valid. Sino pa ba na? Sister Mean. Sister Mean, nandiyan pa ba? Ayan. Ito ako, Pas. Who am I not to love God? Masakit tong tanong na to eh, no? Kasi kung seryoso kang nagmamahal sa Diyos, talagang marami kang dahilan. Sige, pakinggan natin yung mga ilang dahilan. Ayun. Kasi, kumbaga, siya yung nag-create sa akin. Parang, sino ako, parang desperado ko na kung hindi ko mamahalin yung Panginoon. Kasi siya yung nagbigay ng buhay sa akin. Okay, no? Creator mo siya yung nagbigay ng buhay, no? Marami pa, no? Siguro, kung bibigyan natin ng panahon para pag-isip-isipan to, marami tayong may susulat, no? Sino ba ako para hindi mahalin ng Diyos? Ang daming katotohanan, no? Experience sa buhay na magdadala sa atin sa mga dahilan, no? Sa mga positibong dahilan, sino ako para hindi mahalin ng Diyos? Habang or samantalang siya ay, dugtungan mo yan, dami, no? Pero, bakit nga ba sa maraming pagkakataon parang hindi tayo nagmamahal sa Diyos? That's another question, ano? Alam natin yan, ano? Alam natin yan. Sometimes, in our decision making, hindi na natin kino-consider kung nasaan na ba yung Panginoon? Kaya mga kapatid, this is one of the problem of Christianity. Backsliding. In one word, kapag tayo ay na sideswept sa ating pananampalataya. I'm sorry may allergy kasi ako ngayon, kaya isnis ako ng isnis. So, to to understand the cure for backsliding, the Bible suggested 4 effective ways. Last week, pinag-aralan na natin yung isa, no? Para daw ma-cure natin yung rebellion of the heart. Pag sinabi kasi yung backsliding, ibig sabihin lang nun ay may rebellion yung puso natin sa Panginoon. That is the opposite of love, rebellion. Okay? Now, what is the opposite of God? Tanong natin. What is the opposite of God? Naira. Brother Ira, what is the opposite of God? Opposite of God? Alam ko. Yeah. Wala, pastor eh. Ha? Wala. Wala. Sige, wala ba kayo naisip na opposite ng Panginoon? Yan. Walang katapat yung Panginoon eh. Tama, no? Sabi nila, the opposite of God is Satan. No, hindi. Satan is just a created being. He's not a God. Kaya walang pwedeng itumba sa Panginoon. Ganun yung preciousness niya. Wala siyang kahalintulad, wala siyang katumbas. At ang maganda,
doon sa Panginoon, nagmahal siya. Nagmahal siya sa atin, ano? Kaya every time na merong rebellion sa puso natin, let's ask this question. Who am I not to love God? Kasi that is the opposite of love, rebellion, no? Or going against. So, number one is by deepening our understanding about God's love. Yung pinag-aralan natin last time, no? So, we will now move to our sa atin second na pag-aaralan is by delving to the remedy for spiritual fatigue. Napapagod tayo spiritually, no? Ha? Napapagod tayo spiritually. Titingnan natin, ano ba yung remedy doon sa spiritual fatigue? Now, sige, basahin natin yung Romans 8:38 to 39. Sige. Okay, anybody please read Romans chapter 8. Sikip kasi nito ang pwesto ko. Yan. Tutulog. Sige po, pakibasa. Wala kayong Bible? Kaya na lang, Pastor. Sige, 38 sige. to 39 of Romans chapter 8. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Ganda, no? That is one of the most comforting verse in the Bible, no? Which expresses the love of God. Okay, now, ano ba sa tingin ninyo yung pinaka-emphasis ni Paul dyan sa verses na yan? Ano yung gusto niyang bigyan diin dyan sa verses na yan? Sige, tingnan natin mabuti yung verse. That, Pastor, that nothing can separate us from the love of Jesus Christ. The love of Okay. Nothing can separate us from the... love of God. Yeah, that's the key word there, the love of God. Walang makakapaghiwalay sa atin sa love of God. Pakibuksan nyo lang yung camera nyo kasi minsan sabay-sabay kayo nagpapatay, hindi ko alam kung may kausap pa ako. Kasi unstable din yung aking internet. Okay. So, nothing can separate us from the love of God. Ang problema lang diyan kung minsan hindi natin naiintindihan kung ano ba yung ibig sabihin ng love of God. Sapat na ba na binibigyan niya tayo ng pangangailangan natin to express His love? Parang mga earthly parents natin, kung minsan, kapag napo-provide na nila yung pagkain natin mamayang tanghali tsaka mamayang gabi, at mayroon tayong bahay na masisilungan at siya ay araw-araw nagtatrabaho para itaguyod yung pamilya, is more than enough na yon. That's enough to show their love, no, para sa atin. But the love of God is different. Kasi yung mga earthly parents natin, or yung mga partner niyo sa buhay, napaka-limitado nung yung expression or manifestation ng love, no? Para sa iyo, Brother JR, hanggang kailan ka lang titigil magmahal? Ako ba, Pas? Kahit sino, sige. Sa Sige, akin, Nancy. wala eh. Hanggang Kahit na, kailan ka lang, ibig sabihin, hanggang saan yung boundary ng pagmamahal mo? hindi ko ma-explain, Pastor, eh. Kasi nga, kahit nga kaaway mo, kahit nga ginawan ka ng kalokohan, Oo. minamahal mo pa rin eh. Hindi ko Oo. alam kung, siguro pagpatay na ako.
Okay pag namatay, no? Pwede, no? Pwede. Or minsan pagka sobrang naiinsulto ka na, no? Parang naapektuhan na yung pagmamahal ni Brother JR. Lalo na si Brother JR, no? Mapagmahal na tao yan si Brother JR, eh. Pero pag sinabihan mo yan na hindi yan gwapo, magagalit siya yan. Hindi ka na ililibre ng Starbucks niyan. Di ba? Oo, Pastor. Oo. Tsaka pag gutom. Oh, tsaka pag pag mo lolokohin yan pag gutom, di ka na mamahalin niya. Well, a simple illustration, no? Not comparison ng pagmamahal ng Panginoon. Kasi very napakahalaga nun. Nothing can separate us. Nothing, as if nothing. Walang anumang gagawin ng tao para tumigil ang Diyos magmahal sa'yo. Lalo na't anak ka niya. No? Actually, itong comforting message nito, Romans 8:38 to 39, this is actually exclusive to the believers lang. Okay? Kasi ang pagmamahal ng Panginoon sa mga unbelievers, may hangganan. May hangganan yun, eh. Okay? But doesn't mean na mali yung kanyang desisyon. Kasi yung pagmamahal ng Panginoon may justice. No? Sa mga nananampalataya, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Sa mga hindi nananampalataya, paparusahan sila ng Panginoon. Okay? Pero hindi na compromise dun yung pag-ibig. Sabi nga ng Panginoon, nor death, nor life. Yung pag-enjoy ng mga non-believer sa araw, sa hangin, tatapos lang yan hanggang kamatayan, eh. Okay? Pero yung sa mga anak niya, sabi, walang hanggan, eh. Nor thing present, sabi, or things to come. Ang ganda, na? For the believers, hindi mawawala yung pag-ibig ng Diyos, no? Sa kasalukuyan hanggang sa hinaharap. No? Nothing will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Kaya lang si Jesus Christ kasi walang katapusan, eh. Paano matatapos yung pag-ibig ng Panginoon sa atin? Ang ganda ng word na in Jesus Christ yan, eh. Yung manifestation ng existing ni Jesus Christ is the illustration. Yun yung illustration ng dahilan bakit hindi magwawagas yung pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, yun yung intent ng verse na to, nung sinulat to ni Paul. No? Para ipakita rito yung nature ng pag-ibig ng Panginoon doon sa mga nananampalataya sa Kanya. Okay? Now, kaya walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, can you give me an example na sa tingin mo, tuwing nararamdaman natin na parang hindi ko na na-express sa Panginoon na mahal ko siya, eh. Teacher Cecil, kailan mo madalas maramdaman na parang hindi mo napaparamdam sa Panginoon na mahal mo siya? Anything in our experience na Pastor, kapag ano po, hindi mo po siya inuuna. Kapag alright, kunyari po sa pagising sa umaga, yung pag-cellphone po agad yung hawak. aroy ko, sabi ni Eche mo, aroy ko. Sipin mo yon. Okay, sin. Alam niyo yung kasalanan? Galit ang Panginoon dyan, eh. So every time we sin, alam natin na hindi talaga natutuwa yung Panginoon. Alam natin na galit ang Panginoon doon. Okay? Kaya,
But we are no longer slave of sin. Nakita mo yung ginawa ng Panginoon dahil galit siya doon sa kasalanan. Inalis niya yung kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Isinuot niya yung katuwiran ni Jesucristo para sa tuwing magkakasala ka, ang nakikita niya yung kabayaran na ginawa ng anak. Ang galing, no? Yung napakatalino ng Panginoon eh. Kaya siya na rin yung gumawa ng paraan para hindi na siya magagalit doon sa mga anak niya. But instead, there is a discipline na ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga anak. Pero ang sabi niya, kaya niya tayo dinidisiplina. Anong dahilan? Bakit niya tayo dinidisiplina? Brother Ira, ang sabi ng Bible? Para ipakita ang pagmamahal niya sa atin. Exacto, no? He chastised whom he loved. So, pati yung pagdidisiplina ay pamamaraan ng Panginoon para i-express yung pagmamahal niya sa atin. But in the contrary, sa kabilang banda, tayo napapagod sa ginagawa nating kasalanan. Tayo yung napapagod. Actually, yung spiritual fatigue, nagsisimula yan sa kasalanan eh. Sa rebellion. Spiritual rebellion. Magbigay tayo ng halimbawa na naandun na tayo sa spiritual rebellion. Mga simpleng halimbawa lang na araw-araw nating nagagawa o nararanasan. At Sister Mayan, yan. Nakasalamin na Sister Mayan, parang sige, parang Maris Racal na yun. Dating sige. Hindi ko mabasa yung Bible ko, liit eh. Okay, sige. Ano yung mga nagagawa natin, mga practical na nagagawa natin sa buhay? Yung Na una na may spiritual rebellion. rebellion na. Hmm. Yung hindi ka na nagpe-pray. Yun! Para kasing pastor, yun yung time na parang naiisip ako pa sa akin personally na parang, teka, nawawalan ako ng connection sa Panginoon eh. Aha. Yung ganon, ako ba? Para sa Tama. akin. Nakakapagod yun. Nakakalimutan mo lang manalangin. Okay, sige, iba pa. Makinig naman tayo kay Brother JR. Ito, maraming alam to mga ganyan-ganyan. Pastor, sa akin personally yung tumatamlay na magbasa ng salita ng Diyos, yung Yan. pagde-devotion, nawawalan na ng tamis para Isa sa pa yan. yung salita niya. Isa pa. Yung hindi mo na naririnig yung sinasabi ng Panginoon kasi hindi ka na nagbabasa ng Biblia. Kaya nga tawag dyan our spiritual manual. O paano mo malalaman yung gagawin mo today kung hindi ka nagbasa ng Bible? So, alam mo maraming causes ng spiritual fatigue. At normally, ang mga pamamaraan na yan ay hindi naman nanggagaling sa Diyos. Sa atin nagmumula. Kinakailangan lang nating ibalik ulit. Kailangan natin ibalik yung sarili natin sa klase ng pagmamahal na meron ng Diyos sa atin. Kasi minsan yung mga pagkukulang natin, yun yung nagiging nagli-lead sa atin. Nagkukos, ng spiritual fatigue. Diyan, sino yung katabi mo dyan, Pastor Gary? Sir Giselle, pastor. Sister Lizelle, yan, bigay ka ng example, Sister Lizelle, na nagiging dahilan bakit nanghihina ka sa Panginoon. Pastor, yung pag-pray din po or pagbabasa ng Yan. Tulad nito. Alam mong may Sunday school, di ka nagsa-Sunday school. A simple example. Ano ba yung design? Bakit ba nagkakaroon ng Sunday school yung church? This is a ministry of equipping. Bakit pa may Sunday school? To equip the believers. Bakit? Ano ba sabi ng Bible about equipping? Para i-ready yung believers
para sa kanilang spiritual battle, spiritual work, spiritual assignment. Now, how are you going to face your spiritual battle? Paano mo gagampanan yung spiritual work mo without attending the equipping ministry? We thought kasi itong mga Sunday school, yung mga Bible study, parang mga activities lang. Well, in a sense, it's activity, but it is a divine activity designed by God to equip us, to strengthen us. Hindi ka interesado. Parang you take it very lightly. Okay lang yan. Pag di ako umattend ngayon, susunod, pwede naman eh. Kaya mga kapatid, ikaw ang gumagawa ng dahilan para dumating ka sa point na manghihina ka na. And then, ano magiging resulta? Rebellion. Rebellion. Any form of sin is a rebellion against God. Even the most little thing na ginagawa natin that is against God is a rebellion against God. Pastor, Yes. pag sin din, Pastor, pag hindi ka na nakikipag-fellowship sa yung believer. Oo, because may very concrete na paalala ang Panginoon. Kung alam mo yung tama at hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. No, paano natin mabaguhin yun? Paano tayo tatakbo sa katotohanan na yun? Tama ba? May nabasa niyo na ba sa Bible yon? In general sense, in general application of the word, no? Everything that you know what is, kapag alam mo kung ano yung tama at hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Now, tanongin mo yung sarili mo. Sabi kasi ng Bible, anything that in the context of church discipline, pag sinabing church discipline, di lang to yung paghuhusga sa mga nagkasala sa simbahan. But in general sense, pag sinabing spiritual discipline, kasama yung pag-attend natin sa mga ministry. Why? Kasi binding to sa langit eh. Binding to sa langit. May expectation ng Panginoon. Sa church, ano ba yung mga discipline na pinapairal ng church? Every Sunday, we have to equip ourselves through Sunday school. Every Thursday, we have to equip ourselves through Bible study, then prayer. Those are part of church discipline. Bakit? Kasi mga kapatid, tandaan niyo palagi itong prinsipyong ito. Ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano talaga yung makakabuti sa atin. And He appointed all this ministry, no, for the good of His people. Kaya lang you go against the program of your church. Kaya nga may church eh. Ano ba yung layunin ng church? Bakit binigay ng Panginoon yung church? Para tambayan ng Kristiyano pag linggo? Sabi pa ni Michelle, pagka nagagalit si Michelle, ano ba yung church? Ano ba to? Parang diskuhan kapag linggo, schedule mong pumunta para kumanta, para pumalakpak, sumayaw? Balik ka uli doon. No, why? Kasi yung church is a concrete place where the love of God ay pagtitibayin uli. Napakita doon din pinag-aaralan kung gaano ka kahalaga sa Panginoon, gaano kahalaga yung buhay mo, gaano kahalaga yung kaluluwa na nasa labas. Love. Yeah, that is the central message of the Bible, the love of God, Jesus Christ. Ngayon, winawalang bahala lang natin yung mga bagay na yan. God designed it for you. No? Why? Para magkaroon ng lunas yung pagod. Kaya sabi ng Panginoon, kayong mga napapagal, ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong magsimba. Kayong mga napapagal, mag-scatter kayo at magsugal? Ganun ba yun? Ano sabi ng Bible?
lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin, kayo na mga nangangapagal, at Bigyan ang ko kayo sabi, ng kapahingahan. bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So that's the remedy for spiritual fatigue. Ano yun? Lumapit kayo sa akin kasi ako'y nagmamahal sa'yo. Ako lang yung nagmamalasakit sa'yo. Kaya yung backsliding, hindi yun makakatulong. May narinig kasi ako isang spiritual leader, sabi niya, okay lang yan para matuto. Hindi po, kinakailangan ng simbahan. See, that is the ministry of the church. To guide them, and through the power of the Holy Spirit, He will guide us into all the truth through the ministry of the church. The people of God. Kaya kayo, ihandaan niyo yung sarili niyo palagi. No? We have to remind one another about the love of God. Okay lang, kapatid. Hang on, kapatid. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon kahit na. Kasi madalas yun nasasabi to eh. Ay, hindi na muna ako ang tagal ko nang di nagsimba, nahihiya na ako, bumalik. Tama kaya yun? Hindi mo na ako magsisimba, hindi tama yung puso ko eh. Tama kaya yung mga dahilan na yun? O ano na lang? Mga pampalubag loob nyo na lang yun para talagang hindi kayo makapagsimba. Backsliding often occurs when the pressures of life, doubts, and spiritual fatigue take root. Tandaan yan. Walang isasaing mamaya, hindi magsisimba. Asip naman, magkakaroon ka ng pansaing pag di ka nagsimba. Dapat, lampas na tayo sa stage niya, kapatid. Ang tatandaan ninyo sa pananampalataya. Pambata na yung mga pressures ng buhay na yan eh. Tama? Nung mga bago pa lang kayong Kristiyano, tinuro ko na yan sa inyo eh. Hanggang ngayon ba naman, yan pa rin yung pag-aaralan natin. Uy, but lumago na tayo. We should know that let's go deeper na doon sa realidad ng pagkakilala natin sa ating Panginoon. Nothing can separate us. The Bible is clear. Nothing can separate us. As if 0%. Walang dahilan, in short, para hindi ka mahalin ng Panginoon. Ganun ka kahalaga sa Panginoon eh. Huh? So, ito yung isang katotohanan na ang mananampalataya ni Jesucristo ay secure. Secure tayo, kapatid, in the love of both Jesus and the Father. Sipin mo. Saan nyo makikita yan? Yan, no? Alam mo, verse yung nagsasabi niya na grabe yung security na. We have a double security, in the love of Father and the love of Jesus Christ. John chapter 10, verse 27. Pakibasa, Brother Etchen. John chapter 10 verse 27. Ito lang po. Kahit di mo nga basahin yan, alam mo na yan eh. Yung hawak tayo ng Panginoon sa atin. Yes. John 10 verse 27. Sabi po Basa. dito. Ayan. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Verse 29. My Father was given to them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand, and I and the Father are one. No, sipin mo. And then, i-match mo yung yung Romans 8, 38 to 39. Now, sige, paliwanag mo ngayon anong klaseng pagmamahal yan. Yung ano po, Pastor? Bakit walang makakapaghiwalay sa'yo? Kasi tangan ka ng Diyos, hindi ikaw ang hindi yung pagmamahal mo ang nakakapit sa Panginoon. Yung pagmamahal ng Panginoon ang nakabalot sa'yo. Tangan ka ng Diyos.
nasa pag-iingat ng Panginoon yung buhay mo. Ay gano'n siya magmahal eh. As if talagang napakahalaga mo para bitawan ka niya. Okay? Kaya we have to learn, mga kapatid, that when we immerse ourselves in the understanding that we are cherished, listen kaya lang, maganda to sa Tagalog, kailangan lunurin mo yung isip mo sa paniniwala, no? Sa paniniwala na napakahalaga mo sa Panginoon, no? You are cherished beyond measure. That even in our imperfections, no? It becomes a powerful antidote to our weariness. Okay? That leads to backsliding. Kaya ano yung cure? Bumalik ka uli, kapatid. Bumalik ka uli sa katotohanan ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Para hindi ka, na magiging remedy para sa pagkapagod mo spiritually. Baka niloloko ka na ng kaaway natin dahil nagkamali, may nagawa tayong pagkukulang sa Panginoon, at ang ibinubulong sa iyo ng kaaway, nakakahiya na sa Diyos mo, huwag ka nang bumalik. No, it's wrong. Bumalik ka doon sa katotohanan. Na wala, 0%, walang dahilan para tumigil ang Panginoon magmahal sa iyo. Okay? At ang pag-iingat ng Panginoon ay ang kanyang pag-ibig. At binaligtad mo, kaya ka iniingatan ng Panginoon kasi tunay siyang mangingibig. Ang sarap nun eh. Sarap laging paalalahanan yung ating sarili na mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Okay? Okay, so dyan magtatapos yung ating aralin ngayong umaga. Now, gusto ko namang makarinig ng inyong mga pananaw. Ito yung prinsipyo na tinuturo ng ating aralin. Christians are not only God's beloved, but His dear adopted children. Hindi ka lang minamahal, ikaw ay isa pang tunay na anak. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, no? Tandaan niyo mabuti yung phrase niya na in love. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. No? Ano yung basihan? Yung kagalakan niya at yung kanyang pagpapasya. Ang ganda, no? Kasi masaya ang Panginoon na minamahal ka. Ang ganda na, sa nakakatuwa no? Kagalakan ng Panginoon ang mahalin ka. Tingnan natin yung kabilang banda. Ikaw ba nagagalak ka na minamahal mo yung Panginoon? Tandaan yan palagi, kagalakan ng Panginoon na minamahal ka. At yon ay pasya niya. Ang sarap pakinggan ito, no? February 14 pa naman, punong-puno na naman ng pag-ibig yung ating papaligiran. No? Sa kabila ng lahat, maririnig mo to sa Panginoon. Masaya akong minamahal ka. At desisyon ko yun. Desisyon ko yun na mahalin ka. Isipin mo, kahit nasasaktan ng Panginoon, mas pinili niyang mahalin ka. Mahalin ako, mahalin tayo. Habang nagkakamali ka at nasasaktan ng Panginoon, nagagalak ang Panginoon na minamahal ka pa rin. Dahil desisyon niya yun.
Okay, Brother JR, let us hear something from Brother JR. Lesson learned tayo. Meron pa tayong 10 minutes, 10 minutes. Dami. Pero Isa lang, para makapagsalita pa si Echem. sige po. Yung kagalakan ng Panginoon dahil minahal niya tayo, yun yung lesson na natutunan ko. At yung pagmamahal sa akin ng Panginoon, ayun nga na ginawa ng Panginoon yun dahil sa kanyang sariling will, kalooban sa kanya. Masaya siya na ginawa niya yun, kaya sino ko para hindi siya mahalin. Yan, Yun, grabe, no? yung sa tanong mo, Pastor, na nagagalak ba, yung sa kabilang banda naman, nagagalak ba ako na minamahal yung Panginoon. And yun, ito, naisip ko to ngayon lang na, oo nga, na gusto rin ng Panginoon na yun na ipapakita rin natin yung pagmamahal natin kasi sa Kanya. Hindi siya yung one-sided relationship na siya lang lagi yung nagmamahal. I know na nagagalak din ng Panginoon pag ipapakita ko na minamahal ko siya. Kasi, and nalalaman ko to na, halimbawa, pag nakagawa ako ng kasalanan, after nun, nalulungkot ako, but every time na may ginagawa na nakakapaglingkod naman ako sa Panginoon, and I know na I do it because in love, dahil sa pagmamahal ko sa Diyos, di ko ma-explain na yung nararamdaman ko na may kagalakan ako sa sarili ko, sa loob ko, na di ko may paliwanag bakit. And Mabuti, no? may time naman din na minsan naman, alam ko na nagkakasala rin kahit yung sa tingin ko na ginagawa ko, na naglilingkod ako sa Panginoon, pero may time na alam ko na hindi yun para sa Panginoon, ay para sa sarili ko. Mm. And nalalaman ko lang na pagmamahal yun pag na meron akong kagalakan sa puso, hindi yun aking tutunan. Okay, sige. No? Nakakapagod yung part na yan eh. Yung, lalo na yung sa mga naglilingkod sa Panginoon, nakakapagod yan eh. Kapag hindi mo mahal ang Diyos, hindi ka talaga tatagal sa ministry. Kaya, di ba, palagi ko ina-explain sa inyo, no? Kaya pag may umaalis sa simbahan, hindi ko hinahabol. Binibigyan ko sila ng panahon to realize, again, na kung gaano ka kamahal ng Diyos para hindi siya mahalin. Totoo, napapagod tayo, pero kapag na-realize mo yung pagmamahal ng Diyos, babalik ka uli sa tanong na, who am I not to love God? Who am I not to love God? Brother Echem, thank you, Brother Chera. Talagang, alam ko marami pa sasabihin to, kaya lang, bigyan natin ng pagkakataon muna si Brother Echem. Marami ring sasabihin to eh. And nakakatuwa yung ni Brother JR. Sabi niya na kapag naglilingkod siya sa Panginoon, nakakaramdam siya ng katuwaan sa puso niya, at kapag naman nagkakasala, nalulungkot siya. So, ganun din ako. I believe na ito ay dahil sa banal na spirito na nananahan sa atin. Kung ang Diyos ay nananahan sa atin, ayun, mararamdaman natin yung kagalakan na nagmumula sa Diyos, di ba? Kung nagagalak ang Diyos na ganito, syempre ang banal na spirito ay Diyos. So, ayun po. So makakaramdam tayo ng matinding kagalakan sa puso natin. At kung nakagawa man tayo ng kasalanan, ay sabi ni Pastor, nalulungkot ang Diyos. So, ganun din ng banal na spirito na nasa atin. So, ganun din yung mamamanifest natin sa sarili natin na malulungkot tayo. And Okay. Tama, no? Sige, salamat Brother Echem Bigyan natin ng oras. Sige, at Sister Mian, mag-ingat kayo sa biyahe. Brother Ira.
Meron pa tayong 5 minutes. So let's give the time to Brother Ira. Lesson learned. Ba tawag dito? Ang pinakamalaga dito is yung kung ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago or persistent ang pagmamahal ng Panginoon, ang pinaka-is yung respond natin. That muli tayong bumalik doon. Muli tayong pagtibayin at magpagduduan yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi kahit anong gawin natin sa buhay na to, anong mangyari, hindi magbabago yon. Kasi pinakamahalaga sa Kristiyano we cannot, marami tayong ginagawa sa Panginoon, but without the love of God, without strengthening yung pagmamahal natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon, we cannot be effective sa ginagawa natin. Okay. Diba? Balik ulit sa pinaka-foundation. Yun yung natutunan ko ngayon sa buhay ko. Balik ulit Okay. sa foundation. Yun po. So hindi lang sa buhay na ito. Sabi ng Bible, pinag-aralan natin. Nor death. Nor life. Nor death. Wow. What ba? Nor life. Neither death. Kaya hindi talaga magbabago yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya pag nanghihina tayo, ang remedy, balik sa Panginoon. Hindi layo. Kaya magandang who am I not to love God? Ganun pa ako minamahal ng Panginoon. Sino yung tao dyan sa FBCF? Meron na ba dyan? Meron po. Isa. Sino? Sige. Sino yan? Si Ate Kling po. Sige. Baka gusto niya magsalita. Lesson learned. Para lang sa akin, ang naging lesson learned ko dahil nga is tayo rin talagang Christian, may time rin talaga na di rin talaga maiwasan na maging backslider tayo dahil isa na ako dyan. Naging backslider ako for many years. Pero ang pagmamahal ng Diyos is nandun pa rin naman sa akin. At yun bang hindi naman yun talaga mawawala dahil kung ano pa yung mga principalities sa ibang katuruan, ibang mga tao, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na na yun bang pababayaan ka na ng Panginoon na mahulog ka sa mga mabibigat na temptations dahil ang pagmamahal pa rin naman ng Diyos ang magbabalik sa iyo sa kanyang fellowship. Dahil nga is hindi ka lang only God's beloved nga kundi God's dear adopted dahil hindi ka talaga niya kumbaga is magulang nga sa mundo nakakatiis, how much more na siya ang ating Heavenly Father. Yun lang ang naging take away lesson ko. Okay, so once a family, ganun sa Panginoon. Okay, sige. Pastor Gary. Last, Pastor Gary. Ayan. Okay. Sa akin naman, lesson learned ko yung dahil sa ang pag-ibig ng Diyos is everlasting, dapat ay magkaroon tayo ng comfort, ng confidence doon sa love ng Panginoon. So gaya nga ng mga nakita natin ng mga passages sa Romans chapter 8 verses 37 to 38 ba yun? And then yung sa sa John chapter 10. So talagang talaga there is no room for us to doubt and to be overcome by fear dahil ang pag-ibig na nasa atin na ibinigay ng Panginoon ay wala nang makakapag-alis. Wala nang makakapaglayo sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. So yun ang lesson learn ko ngayong umaga, Pastor. Okay, thank you, Pastor Gary. Praise the Lord. So I hope na meron tayong something na i-cherish sa heart natin today from God. Remember, when we immerse
ourselves in the understanding that we are cherished by God beyond measure, no? Palagi tayong babalik. Palagi tayong babalik. Kahit tayo napapagod, palagi tayong babalik sa Panginoon. No? Tandaan mo, you are God's precious child. Yan. Kaya, mga kapatid, palaging tatandaan na mahal ka ng Panginoon. Kaya ako tuwing patatapos ng service, yan ang lagi kong paalala eh. Kasi pagkagaling sa simbahan, magsisimula na uli ang pakikibaka. Yan. Kaya lagi mong tatandaan, mahal tayo ng Diyos. Hindi magbabago yun. Okay? Kaya even in our imperfection, no? Yung imperfection natin, magiging, yung love ng Panginoon is the antidote to our weariness na pwedeng magtulak sa ating sa spiritual rebellion or backsliding na tinatawag. Okay, have a blessed Sunday. Continue to worship the Lord today. Dahil kagalakan ng Panginoon din na makita kang sumasamba sa Kanya. And encourage our brethren in the Lord to do likewise. Okay? So maraming salamat po sa buhay ninyo. Pagpalain kayo lalo ng Panginoon. Hanggang sa muling pagkikita. Kita tayo sa Thursday, no? By the way, Deacon, yung IBF, gusto nilang sumali sa prayer meeting online. Pwedeng pakipadalahan sila ng link every Thursday. Agahan ninyo yung pagpapadala ng link tsaka yung ating mga advertisement nawawala na kapatid. So yun lang ating announcement for today. Okay po. Pasiglahin natin yung ating advertisement para magpapaalala kasi yon sa mga kapatiran na we have our ministry. Yung mamaya po, sa mga leaders na meeting, after lunch. Mamaya. Meron tayong mamaya, di ba? After lunch. Sama po sila, Dan po. Nakausap kanina. Ay, kapon pala. Pag sumama sila, unahin na natin sila, no? Para maka-out sila dahil may closed door meeting tayo. Okay po. Sige. Thank you and God bless you all. Sige po. Happy Sunday. Sige po. Teka, nagwakas na ba tayo sa pananalangin? Hindi pa po. Deacon Ira, will please close us in the word of prayer. Sige po. Tayo po manalangin sa ating pagkatapos. Sa Dasma, let's pray for our Sunday School offering. Let's pray, Father God, we thank you, Lord, and we magnify your wonderful name sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, na kami ay pinaalahanan niyo puli kung gaano kadakila, gaano ka-persistent and never-ending ang pagmamahal niyo po sa amin. And you remind us, Panginoon, that we must be, Lord, as you show your love for us, Lord, patuloy niyo nawa makita niyo kami na ipakita rin namin pagmamahal sa inyo. Despite of our shortcoming to you, Lord, you remind us, Panginoon, na hindi magbabagong pagmamahal niyo. Lord, help us, Lord, not to be sidestep, Panginoon, ng mga bagay sa mundo, sa mga bagay na binabato sa amin ng kaaway, but to focus only to your love, Panginoon. Ito yung pinakamahalagang gagawin namin, Panginoon, dahil ito yung pinaka-foundation na dapat namin pagtibayin, Panginoon. Oh Lord, we thank you, Lord, for this morning, and may you bless our Sunday School offering ngayon. At nawa ang bawat na may ipon na salapi dito, Panginoon, ay patuloy yung gagamitin ito sa iyong gawain, Panginoon. Kaya purihin ka sa umagang ito at pagpalain niyo aming pagsamba at ingatan niyo aking mga kapatiran sa pagpunta nila sa kanilang bahay sa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Bless po. Bye. Bless po sa Bye. bangka. Happy Sunday. See you mamaya.